dumito muna ho tayo sa Sarah's Confidential Funds recipient po. Kung nung mga nakaraan po, mga kababayan, kung naalala nyo po, no, meron pong mga Mary Grace Piatos, meron pong mga Jugs de Asim. Kung hindi nyo po alam kung ano ang ibig sabihin, nasa tingin ko, yun naman talaga ang ibig sabihin. Kung hindi nyo alam kung ano ang ibig sabihin ng Jugs de Asim, ano po? O, yung mga hindi pa naliligo dyan, yung paligo pa lang, yung maghapon na nag-workout, no? Maghapong nagtrabaho. Gusto nyong malaman kung ano ibig sabihin ng Jugs de Asim? Imumwestra ko pa. Ano? Oh, eto, iangat nyong konti. Tapos, yung kamay nyo, yung daliri nyo, ganun ninyo. Tapos, sabay singhot. Ganon. Asim. Yun ang tingin kong ibig sabihin ng Jugs de Asim, mga kababayan. Isang ganon, no? Sabi ni Sir Archie Beroya, pawisan. Sabi ni Ma'am Paynovia, kadiri. Oh, hindi, di ba? Ganyan po talaga Ganyan po pinaglalaruan ng ating mga taxes na kinakalta sa ating mga sweldo, kinsenas katapusan. Oh, angat, konti. Whoop! Tapos, guguhitan mong ganun ngayon yan. Tapos sabay, asim! Jugs de asim! Jogang maasim. Oh, di ba? Ngayon po, mga kababayan, nako, pagkarami-rami pang dumagdag po, mga boss chief, sir, kasama na ho dito si si Belat. Sabi ni MJJ, at bumati lang pala si MJGM. Maylin Mendoza, isa-isahin ho natin, ha? Lumabas ang kababuyan ni Lustay. Tingin ko naman po, in fairness naman po sa Vice Presidente, tingin ko inutos niya. No, siya nag-utos, gawan nyo kami ng mga resibo ng mga iyan, ha? Gawan nyo kami. Ako, lagi naman po akong patas, mga kababayan. Hindi ang Vice Presidente, tingin ko lang, hindi ang Vice Presidente ang nag-isip ng mga pangalan yan. Pero, ako'y naniniwala, bilang siya ang head, pinakamataas, sa Office of the Vice President, mga kababayan, dahil siya ang Vice Presidente, iniutos niya yan. Tapos, yung mga nasa ilalim niya, ang mga nagpangalan niyan, ginawang katatawanan. Kasi siguro, bago lang sa kanila yan. First time lang nila, naku, mapatawag, matanong, dati naman, nung ang presidente, ang airpat ni Vice Presidente, wala namang nongga-nongga, walang ganito-ganito Di ba? Kaya kung ano-ano na lang, yung pumasok sa isip nila, lagpas pa ng ilang magkano? Lagpas pa yata. Kung di ako nagkakamali, 150,000 pesos yung sa nila, sa mga resibo. Game, isa-isayin natin. Sarah's Confidential Funds recipients, sabi dito, si Suniso, paano basahin to? Suniso P. Belat. Trages na yan. Ayan, Suniso P. Belat, nakatanggap ng 100,000. Grabe, belat ka dyan. Belat kayong mga Pilipino. Belat kayong mga nagbayad ng tax. Ayan, si Suniso P. Belat. Sumunod mga kababayan. Sino ang sumunod? Wala pong iba kundi si Antonio na simbagal ng Pagong. Sa Antonio Pagong. Utrages na yan. Siguro, naubusan na ng iniisip. Siguro naubusan na ho sila ng iniisip, mga boss chief, sir. No, naubos yung mga restaurant, yung mga chichirya. Naku, ano pa kaya maiisip natin? Biruin mo, ilang daang mga resibong gagawin natin. Pumunta naman tayo doon sa mga hayop. Mga hayop talaga yung mga yan. No? Pumunta naman sa mga hayop. Kaya naisipan po si Antonio Pagong. Putagis na yan. So yun na pa sumunod. Si Timon Andrew Pusa. Putagis. Ewan ko na lang mga kababayan, kung paano ipagtatanggol ng mga DDS itong ganito po. Ay, siguro ang iniisip nila, confidential guy. Di ba? So ibig sabihin, mga kababayan, malapit na karma ng mga bayaran na amo nyo, putangin to, puro paulit-ulit, tingnan mo, hinayupak ka, pinaglololoko ka ng Vice Presidente mo, merong Pagong.
Meron pusa, masakit ba? Oh, meron pagong, meron pusa, binebelat ka lang. Meron pa. Oy ha, huwag kayong mag-alala. Bakit? Kasi lahat kayo mayroong may pamana. May matatanggap kayong pamana galing sa Vice Presidente. Pero mo, may pamana. Oh ha? Walang makakalimutan. Ano kaya ipapamana? Baka siguro yung mga puno na pinagtatanim po, mga kababayan, doon sa tree planting nila, na kinuha yung pondo doon po sa confidential funds. Di ba? Oh, may pamana. O, wag kayo magtatampo. Lahat kayo makakatanggap. Sino pa? Baka kasi daw sabi, hindi, kapag kami pamana, tapos merong hindi natanggap, hindi nakatanggap, panigurado niyan, mayroong magngingit-ngit. Kaya si Shane, nagngit-ngit na po, mga kababayan. Nagngingit-ngit sa galit. Di ba? Nagngingit-ngit sa galit. Putragis na yun Sabi, meron daw kaming pamana dito No, tapos wala naman. Nakakapag-ngit-ngit naman iyong mga iyon. Parang kwento ho, mga kababayan? Para pong mga pagka may pinamanahan at merong hindi nakatanggap, magngingit-ngit sa galit iyon. Oh, sino po ang sumunod? Si Don Piang. Utang ginang yan. Inaratado, ginago, mga boss chief sir, yung pera ng bayan. Meron pa nung mga nakaraang araw, ano pa yung nila? Yung mga narinig natin, meron pa si Tini. Ano po ang apelyido ni Tini? Gasan. Matatawa ka na lang doon sa mga DDS, mga boss chief sir. Imbis na sumagot, imbis na ipagtanggol, wala na lang po. Ngaw-ngaw, iyak, sasabihin, bayaran si Mark Ramos. Addict din si Mark Ramos. Paulit-ulit pong ganoon, mga boss chief sir. Tayo, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, araw-araw po kapag naglabas tayo ng mga ganyan, may mga paliwanag po, mga kababayan. Diba? Aanuhin na lang. At biruin nyo eto na lang po. Pwede naman mag-imbento ng mga pangalan Diba, Ma'am Merly Belen? Pwede naman pong mag-imbento ng mga pangalan. Kagaya niyang, Mark Ramos. Gawin mo naman susunod, Mark Villa. Susunod naman, Mark Jason. Ako, ang bilis ko makapag-imbento. Mark Jason Warnacuahela. Si ano yata si Makagago. Si JJ Barrientos. Yung mga ganyan di ba, mga kababayan? Si Chai, Chai Cher Villa, yung mga ganyan. Si Rexy Nopiel Tablang, pinaghalo-halo ko. Andali pero mas pinili pa po nilang babuyin, mga kababayan, yung mga ipagpapapasa nila. Pinagkatuwaan pa po, idagdag mo pa si Maluwang. Tragesyon. Idagdag mo pa si Maluwang. Di ba? Nagagets niyo po ako, mga boss chief sir. Bukod sa hindi na nila maipaliwanag, bukod sa yung pera ng bayan po, mga boss chief sir, ay hindi na natin malaman kung saan napunta. Pwede naman nilang, kumbaga, lokohin tayo nang hindi na binabastos. Pero mas pinili pa po na binaboy pa po. Di ba? Sabi, ni Duka, paulit-ulit naman to, hindi ka nababasahin ito. Bayaran ka naman talaga, binabanggit mo pa ang Diyos. Hindi ako si Alan Peter Cayetano nagbabanggit ng Diyos, sinayupak ka. Ako hindi ako nagbabanggit ng Diyos, hindi ako, magagalit sa atin yan. Si Alan Peter Cayetano, nagba-Bible pa yun. Di ba? Kasi nungalingan, bobo yata ito hindi yata nakikinig ng ng impeachment Di ba? Lahat po ng ibinablog natin at lahat po yan, mga kababayan, narinig po natin sa impeachment. Pagpasensyahan nyo na ako kung pinapansin ko yung mga DDS dito. Ganun po talaga dito. Mapagpatul po akong vlogger. Bardagulan po itong channel na ito simulat sa umpisa pa lang. Sila yung pagkain natin. Sila yung pinupulutan natin dito sa ating channel. Ngayon mga kababayan, umalis tayo dyan. Putik na yan, biruin mo. Ulitin natin, isang bagsak pa, Suniso Pibelat, masakit ba bayan? Hindi, puking inang yan.
Pagka ako binayaran, di ibig sabihin napakagaling kong vlogger. Di ba? Pagka ako binayaran, nakoy pagmamalaki po sa inyo. Sasabihin ko, tingnan nyo, binayaran ako kasi magaling akong vlogger. Oh. Pero, si YouTube yun ang hindi nyo makokontra. Tingnan mo, Kit Ernst, doon sa Social Blade. No? Lalo kang masasaktan. Biruin mo, ikaw, piso comment. Tapos, ang haba pa ng comment mo, piso makukuha. Tingnan mo, puntahan mo yung Social Blade, masasaktan ka ng katotohanan. Sabi, putang inang yan, si Mark Ramos, binabayaran ng YouTube $250,000. Oh, di ba? Tapos ako, andito, comment, piso ng piso. Ang tagal ng masakit talaga. Di ba? Aray ko. Yung mga Duterte ninyo, hindi na kailangan paniraan niya, sirain pa yan. Ang yabang-yabang ni dating Pangulo Duterte, nakapagpagawa tayo ng 13,900 na mga flood control. Nung si Bongbong Marcos na umupo, ilang buwan pa lang, wala nang gumana. Ang yabang-yabang, sabi ni Duterte, DPWH, alam ko mga kalokohan dyan. Alam natin yung mga ghost project, flood control project dyan. Ano ginawa ng tatay mong karton? Wala. 6 na taon nakaupo, walang naipahuli. Real talk yan, mga DDS. 6 na taon. Sige nga. Para sa mga DDS, eto. Sino ang naipakulong ng tatay niyong karton noong panahon ng kanyang panunungkulan bilang presidente? Gusto kong marinig lang sa inyo. Para sa susunod na mga vlog, iba-vlog ko para sa mga kababayan natin. Ipapaalam ko kasi walang alam sila kung sino ang naipakulong Huwag nyo kaming bibigyan ng si Mayor ganito, si Mayor. Kailangan with matching pangalan, ha? Sige nga, gusto ko lang makarinig talaga. Levy Liberty. Sino ang napakulong ng tatay na karton? Meron po ba? Gusto ko lang pong marinig. Isang bagsak lang, please, pagbigyan nyo kami. Anak ng putik kayo, Hindi yung kami lagi nagsasabi, ayan, nakita nyo yung mga nakukulong kay Pangulong Bongbong Marcos. Pati yung solar mommy, pati yung solar baby, hinahabol na din mga kababayan. Kaya lang hindi tanggap ng mga DDS iyon. Kasi bakit? Kakampi daw nila iyon. Ano? Oy! Putang ina, yung mga DDS, nabingi na naman, Hoy! Mga DDS! Kayo ang kinakausap ko! Bigyan nyo ako ng naipakulong ni tatay nyong karton! Tatay nyong karton! Tatay nyong karton! Sino? Wala. Ayawan na kung ganun. 6 na to, yabang-yabang. Uy! Alam natin yung nangyayari diyan sa diyan sa DPWH. Putang ina, walang ginawa ang tatay nilang karton. Walang maibigay yung mga DDS na pangalan kung sino ang naipakulong ng tatay nilang karton. Tatay nilang karton. Tatay nilang karton. Ano? Wala! Medyo mahaba na yung binibigay nating oras sa mga DDS. Hindi naman sumasagot. Sabi naman, nakakalungkot naman maging DDS. Isang tanong pa lang iyan, wala nang may sagot. Paano pa? Di ba? Paano pa kayo makikipagbardagula? Okay,